to protect BBM, solo voting na lang tayo. I will not make it clear now. There's even a presidential candidate na nag-cocaine. Yung mga mayaman sa Davao, ari ng lahat ng banana, ang distribution, yun nagsuside yung anak. May kandidato tayo na nagko-cocaine yan. Yung mga anak ng mga mayaman. Kaya ako nagtaka ako, anong nagawa yung tao niya? I'm just asking. What contribution has he made pala sa Pilipinas? Yan lang, gusto ko lang tanongin ng ano. Hindi naman sabang bakit ang Pilipino parang lukong-luko na supporting. Magtanong lang ako sa inyo, ano ang ginawa niyan? Nagdadruga yan ng cocaine ang tirada niya. Itong anak ng mga mayaman, lahat dito sa Manila, o sa Davao. Isang grupo yan. Tirada niya ng cocaine. Hindi ako nag-iintriga. Bahala kayo. Find out. Sino? Kayo magtanong kayo sa Davao. May kilala kayo. Ang mga taga Maynila, yung mga mayaman talaga, ari ng biggest banana plantation, ako Pilipino, bigla na lang, hindi ako naiinggit. Politika naman, may manalo, may matalo. Ganon rin ako noon. Kung walang swerte, di wala. Pero itong fascination nila sa itong kandidato na to, baka hindi talaga nila alam. But I am just not really a warning. Bahala kayo. Bahala kayo kung anong gusto ninyo na tao. Inyo yan. Ang akin lang, pagdating ng panahon, basta sinabi ko sa inyo, and he is a very weak leader, ang karakter niya. Except for the name. Pero ang tatay, pero siya, anong ginawa niya? He may twin hands down. Okay. If that is what the Filipino wants, go ahead. Hello po mga kababayan, kumusta po kayo? So ngayong episode na to, mga kababayan, pag-usapan po natin itong breaking news dito po sa Philippine Daily Inquirer. May latest statement po yung ating Pangulo. I think this is a result of his desperation dahil po sa mababang ratings ng kanyang manok na si Bongo, and he is resorting to, ako tingin ko nito mga kababayan, fake news ito. Siguro basahin ko muna sa inyo yung balita para mag-gets ninyo kaagad. Just in, sabi dito sa Philippine Daily Inquirer. 57 minutes ago pa lang po.
Sabi rito, President Rodrigo Duterte claims that a 2022 presidential candidate has a 2022 presidential candidate does cocaine. So ang ibig sabihin niya, gumagamit ng droga, cocaine. May kandidato tayo na nagko-cocaine. Mga anak ng mayaman, anong nagawa ng taong yan? What contribution has he made? Bakit parang ang Pilipino lokong-loko, he said. I'm not worried. Bahala kayo sa gusto niyo na tao. Ang akin lang, pagdating ng panahon, basta sinabi ko sa inyo, he is a very weak leader, except for the name, ang tatay. Pero siya, ano ang ginawa niya? If that's what the Filipino wants, go ahead, sabi po niya. Mga kababayan, tingin ninyo, sino yung tinutumbok niya? Malayo na si Lomi, malayo din na si Ping Lacson, sino yung tatay ni Ping Lacson na naging, di ba? Malayo naman na si Isko ang tinutumbok niya. Sino ba yung mga kumakandidatong presidente? Alangan man si Caglioni, di ba? Ulitin ko yung statement mga kababayan ng ating Pangulo. You analyze. Yan sinasabi ko po sa inyo. Kayo mga Marcos loyalist na bumoto kay President Digong, tayo bumoto kay President Digong in 2016, mag-isip-isip kayo kung BBM Sara kayo. Mag-isip-isip kayo. Hindi ito titigil yung tatay po kasi grabe yung frustration niya. Ulitin ko ulit po, and you analyze. May kandidato tayo na nagko-cocaine. Mga anak ng mayaman, anong nagawa ng taong yan? What contribution has he made? Bakit parang ang Pilipino lokong-loko? Sino ngayon ang kinalulukuhan ng mga Pilipino sa presidential race? Di ba, wala mang ibang pangalan po, si BBM. So, sa akin, iwan ko baka mali yung reading ko po. Tulungan ninyo ako to understand this insinuation of the president. Tingin ninyo po, sino tinutumbok niya? Sabi niya, I'm not worried. Bahala kayo sa gusto ninyo na tao. Ang akin lang, pagdating ng panahon, basta sinabi ko sa inyo, he is a very weak leader except for the name, ang tatay. So, to him, to President Digong, ang taong itong presidential candidate, napakahina daw sa kanya ito na leader, except yung tatay. Sino ang naging tatay, mga kababayan, ng isang presidential candidate na naging leader ng bansa? May iba po kayong naiisip, mga kababayan? So, yun ang sinasabi ko po sa inyo. Sa reading ko po, out of frustration, that the president, mga kababayan, has suffered kasi laro siya ng laro eh. Yung laro niya doon sa Davao, for ilang taon siya doon na mayor, vice mayor, vice mayor. Padipat-lipat lang sa kanilang pamilya, sa kanilang mag-ama. Hindi po kasi umubra dito po sa laro niya ngayon. Di ba yung gusto niya mangyari, mga kababayan? Si Inday talaga yung pinupos niya. By his own admission, nang gusto niya talaga kay Inday maging Pangulo. Only that, naalala ninyo yung statement niya? Minanipulate ng lakas ni
ni BBM mismo. That's the reason why si Inday Sara, yung anak niya, na sabi niya paborito, gusto niyang labanganan nga eh. Sabi ko nga, yung bluff na yon, hindi man talaga yun itutuloy kasi kahiya-iya sila. Diba? Na nagdesisyon, mga kababayan, si Inday to run for Vice President tapos lalabanan niya. So, either way, kung sumunod naman sa kanya yung tatay niya na tumakbong president, nakakaya na rin po kasi parang yun ang ayaw nilang isipin ng mga mamamayang Filipino. Lumalabas, napakaganid nila, mga kababayan sa posisyon. And this time, kasi hindi na nabago, hindi umubra yung gusto niyang mangyari, ayun, mga kababayan, this time, he is intensifying attacks against BBM, mga kababayan. Una, inaccuse niya na minanipulate si Sara. Pangalawa, inaccuse niya, mga kababayan, si BBM na pro-communist. Two accusations na napakalayo sa katotohanan. Kasi po, sino ba naman ang pwedeng mag-manipulate kay Sara? To people na nakakakilala sa kanya, Sara, Inday Sara, is a very strong woman. And in fact, pati nga siya sinuhay. He is already a president, not an ordinary father. Pati nga siya sinuhay. Tumakbo as vice president. And this time, because hindi niya mapilit si Sara, kasi tinitingnan man ni Sara, baka niya hindi man ako manalo. Nakatulong po, mga kababayan, yung mga surveys, street surveys, ayun, laging landslide po. So baka kinabahan, mga kababayan, si Sara, baka hindi niya ako obra dito eh. Masayang lang yung aking panahon. So ang gawin ko, kasi naman alam ko na the majority ng bumoto sa tatay ko, mga Marcos loyalist, sama muna ako sa team. And officially, yung tandem, mga kababayan, ay silyado na. Lalong nagngit-ngit yung tatay, mga kababayan. And then so, dahil siguro dito, pinatawag niya, mga kababayan, yung mga congressmen. Ito po, basahin ko sa inyo. Dinner host Duterte asked House allies to help ex-aide. Hindi ko mabuksan ito. Ito yan. Ikwento ko na sana sa inyo. Dinner host Duterte asked House allies to help ex-aide daughter win, referring to Bongo for president. And si Sara pa rin, kasi hindi na niya mapilit, mga kababayan, yung mga laro-laro niya nung Monday, bukya. And with that, siguro, nagngingit-ngit siya. Isa pa, hindi umaangat yung ratings, mga kababayan, ni Bongo. And siguro, tingin niya matatalo. And then so, ano yung last recourse niya, mga kababayan, is to intensify the attacks against Bongbong Marcos.
Ako tingin ko, tinutumbok niya si Bongbong. Kaya nga sinasabi ko po sa inyo, while BBM is, awag doon, adapting Sara in extending his arm to the president. And in fact, so mga previous, di ba, yung mga previous statements niya, ang plano niya talaga is to offer the vice presidency kay Digong. Kaya lang, nag-strategize mga kababayan si Digong na para hindi siya makuha, ay nagsabi siya magre-retire na. Lahat yun, political strategy niya, mga kababayan, para iwasan si Bongbong Marcos. Kasi alam niya, Bongbong Marcos will run for president in 2022. Ito na nga. Then afterwards, remember, nagkita si Bongbong Marcos at si Sara doon sa Cebu. So yon, siyempre nakalata na yung ating Pangulo para niyang may pinag-usapan siya. And that's the reason why, mga kababayan, yun ang rason sa likod ng biglang pagpatras kay Bongo for Vice President and kay Bato for President. Hoping na magbago pa yung isip ni Sara. So, ang ibig sabihin, hindi niya bibigyan ng kalaban si Sara. Then, naka-reserve yung posisyon sa pagka-presidente. Kasi, placeholder nga po si Bato. Nang mag-fail yun, mga kababayan, ayon, outright. Kuwan pa yon, mga kababayan? Kasi Sabado yon. May last effort siguro si President Digong, baka niya magbago pa. Doon ka muna niya, Bongo. Pwede kang mag-atras pag na-convince natin si Sara to run for president. Hindi nangyari. Kaya sakit ng ulo ng ating presidente. Now he is pushing very, very hard for Bongo. Ngayon, napakalayo ng ratings, he has to destroy, mga kababayan. Kailangang siraan niya, mga kababayan, si Bongbong Marcos. Yun ang aking reading po, mga kababayan, with this statement. Kasi sa akin po, iwan ko lang kung parehas yung understanding natin dito sa balitang ito. He is actually insinuating and he is actually referring to BBM. Sino pa man. Alangan man si Ping Lacson, alangan man si Lomi, kasi si Lomi hindi man po anak ng isang leader dito sa ating bansa, kundi asawa lang ng dating mayor at DILG secretary na hindi nga po nag-fall. Hindi nga na-confirm yon, si JC Robredo. At sino naman dito sa mga presidential candidates, mga kababayan, ang mayroong ganong description na yung mga tao daw sa Pilipinas, sa buong Pilipinas, lokong-loko. Di ba? Mga kababayan, lokong-loko daw. I'm not worried. Bala kayo sa gusto nyo na tao. Itong statement niyang ito na I'm not worried, baliktad po ito, sa totoo lang. He is very worried. Kung bakit siya worried masyado, it is because of, kagagawan niya. Sabi ko nga sa inyo, may analysis is, lahat ng paglalaro ni President Digong pumutok sa pagmumukha niya. Pumutok po.
Ngayon, sa totoo lang, taranta na yung ating Pangulo. And that's the reason why he is resorting to fake news and insinuations na kung ano-ano just to, put doubts into the minds of the supporters of Bongbong Marcos. Kasi po, pati yung mga DDS po na sumusuporta sa kanya noon, pumunta na rito sa Team Unity. Yun ang tawag dito, Team Unity, Bongbong Marcos, BBM, Sara. At kung hindi siya gagawa ng mga tawag dito, ng mga kwento na tulad nito, by all indications, mga kababayan, it is, unstoppable for Bongbong Marcos to win in the 2022 elections by landslide. At sa tingin ko nga po, ang landslide, yung margin, mga kababayan, more than the margins na nakuha niya in 2016 elections po, yun ang mangyayari dyan. At pag nangyari yon, mga kababayan, it will be a slap on his face, mga kababayan. And isa pa, siguro, grabe ang takot na ng ating Pangulo. Baka pagdating ng oras, pati siya as a candidate for senator, matalo. You see? Pero sasabihin natin, Mr. President, lalo po ninyong sa totoo lang, as you attack Bongbong Marcos, baka mapusoy po kayo lahat. Baka ma-turn off yung mga natitira pang Marcos loyalist, ma-turn off sila. At mag-single voting na lang po. I mean, solo voting. Baka pagdating ng eleksyon, i-junk nila yung mga, nakausap ko po rito Kasi I was invited, mga kababayan, alam na ninyo, nakita ninyo yung, salamat pala, kasi umabot na ng close to 100,000 yung views, yung interview ko kay dating 60-star Aya Midel, umabot na po ng close to 100,000. Baka mamaya, 100,000 plus na yon. Yung mga attendees po doon, ng mga volunteers, lahat po sila volunteers. Kinausap ako, kasi nanonood sa akin. Sabi sa akin, mga kababayan, tamaan niya Mr. Maravilla, sir, yung mga sinasabi mo, to protect BBM, solo voting na lang tayo. We will not, pero hati pa rin. Ang nakausap ko siguro mga iilan-ilan sa kanila. To protect niya BBM, we will not vote for Inday at saka sa Pangulo as Senator. So solo voting tayo. Kasi baka niya, tama yung sinasabi mo, mangyari na Vice President si Sara, then biglang magkaroon ng another impeachment. Halimbawa, kasi gawa ng never again kasi po ang team nitong mga dilawan. At ang daming dilawan po sa Senado. What if si President Digong manalo as Senator at gawin nilang Senate President? At si Gloria, si GMA, Speaker of the House, tapos na. Remember yung railroading na ginawa ng impeachment case against ARAP? Railroad po ni Villar, Speaker of the House noon si Villar. Without thorough deliberation,
in Congress, biglang isenend sa Senado. Ayun. Comes the trial, alam na ninyo, the rest is history. Natanggal si Iraq. Alam ninyo yung pinag-aawayan doon na na envelope, wala man pala yun. Laman-laman. Iraq was impeached. You see? And remember po, sabi ko sa inyo, si GMA is a full-blooded LP. Pamilya nila at Marcos, kasi natalo na ng ama ni BBM, ni Apo Lakay, dating Presidente Marcos, si Diosdado Macapagal. Hanggang ngayon, sa tingin ko kaya naglalaro sila ngayon. Baka hindi po makatapos si BBM. Sasabihin naman ninyo, siguro yung iba, advance ka kanya talaga, Mr. Maravillas, mag-isip. Advance talaga po ako mag-isip. Ever since, ang mga kwento ko, advance. Lagi man po, kahit dito sa amin, nasa radyo pa ako, advance ako mag-isip. Advance ang aking mga kwento. I am a student of prophecy, and I'm gifted with, tawag doon, discernment. The gift of discernment. You see? So ngayon, ano ang reading ko rito? Ganun nga po ang sinasabi natin. Out of desperation, out of frustration of the president. Tingnan ninyo ang pinapalabas niyang kwento. O ngayon, bala na po kayo na mga DDS na BBM. How will you react on this? Some of you na nanonood sa akin, siguro yung iba mga bago, di pa ako kilala kung ano yung stand ko, nagdududa sa akin at accusing me na I'm dividing the unity team. Hindi, wala po akong intensyon na ganon. Sino ang ayaw sa pagkakaisa? Kaya lang kung yung mga tao na sinasabi ninyo na gustong i-unite ng ating kandidato, sila mismo yung nagkukos ng division, alangan naman di natin sabihin. Di ba? Hindi naman ako ang gumawa ng kwentong ito. Ang gumawa ng kwento at isinulat ng Philippine Daily Inquirer, yung Pangulo mismo. Di ba? At sino man ako, sabi ko nga mga kababayan, many times, sino man ako na mag-cause ng division sa inyo, I'm not a national, media personality. Pipitsugin man lang po ako. Probinsyano, wala man tayo sa Maynila. Di nga ako kilala personally Bongbong Marcos, ninang Pangulo. Si GMA, nakausap ko na rin siya noon, but by interview through our reporters, wala pa nga akong face-to-face dyan. Si Erap, oo. Si Aimee, oo. May picture nga ang iniwan sa akin ditong pinirmahan. You see? So, sino man tayo na magkukos ng division, ang sa atin po, inilalatag natin ang mga katotohanan based sa kanilang mga sinasabi. Yung ating analysis para po mapag-isipan nating lahat, lalo na ang daming mga nakikita tayo na mga supporters na tuwang-tuwa sa unity team na BBM Inday Sara. Pag-isipan po ninyong maigi. Pag-isipan ninyo. Sabi ninyo, mahal na mahal ninyo at gusto ninyo maging leader si BBM. Next leader ng ating bansa. Ba't mo lalagyan
ng mga tao na could be a threat in the future, like the position ng Vice President, or in the Senate, the position of the Senate President. Ba't ninyo lalagyan? Yun ang tanong ko po. Kung mahal na mahal ninyo si BBM, then you have to protect him. And this time, mga kababayan, sa tingin ko, sa tingin ko lang, baka mali man ako. Basahin ko nga ulit. Kung ang tinutukoy dito ng Pangulo ay si BBM, tapos tulungan ninyo ako mag-analyze, baka mali ako. Kung mali ako, pagalitan po ninyo ako. I'm willing na mag-apologize po, public apology. Sabi rito, President Rodrigo Duterte claims a 2022 presidential candidate does cocaine. May kandidato tayo na nagko-cocaine. Mga anak ng mayaman, anong nagawa ng taong yan? What contribution has he made? Bakit parang ang Pilipino lokong-loko? Sino ang kinalulukuhan ngayon ng mga Filipino? Sino ang laging landslide sa survey na presidential candidate? Hindi man si Isko. Si Pacquiao pala. Isa pa nakalimutan ko si Pacquiao. Alangan man si Pacquiao. Tatay ba ni Pacquiao naging leader na ng bansa? Landslide ba siya lagi sa survey? Si Ping lalo na malayo. Hindi man anak ng isang leader ng bansa. Si Isko, anak mahirap si Isko. Malayo. So, kung babasahin natin ang statement ng Pangulo, tinutumbok niya si BBM. Kasi si BBM, siyang anak ng Pangulo. I'm not worried. Bahala kayo sa gusto ninyo na tao. Ang akin lang, pagdating ng panahon, basta sinabi ko na sa inyo, he is a very weak leader except for the name and tatay o sino man po sino ang may pangalan ang tatay. Kita ninyo? Wala man po. Tinutumbok niya si BBM. Is putting doubts into your mind na si BBM nagko-cocaine. Iwan ko kung sasagutin ito ni... Sa totoo lang po, may narinig na kayo sa pamilya Marcos o kayo mga Marcos loyalist? I asked you. May narinig na kayo sa pamilya niya na nagko-cocaine? Lalo na si Bongbong Marcos, narinig na ninyo sa balita, chismis noon. Ang mga balita na naririnig natin from the Dilawans, magnanakaw, diktador. Tanggap na natin yon na mga akusasyon kasi hindi man napatunayan. But never sa ganitong cocaine. Di ba? So this is a pure false accusation. Yung ating Pangulo, naging marites na yata, chismoso na. He is now fabricating stories just to destroy this candidate, BBM, na sa tingin niya, yun ang magiging landslide. And his, yung manok niyang si Bongo. Di ba? Populutin sa kangkungan sigurado. At nakikita niya siguro din yung epekto ng yung kagagawan niya. Ayun. Backfire po sa pagmumukha niya mismo. Wala man ibang sisisihin dito mga kababayan. Siya, yung sarili niya, kasi nasubrahan yung bibig sa labagay sa Word of God mga kababayan,
nasusulat itong ating leader, yung kanyang ginagawa, he becomes false accuser. In the last days, yun ang sinasabi in the Word of God. People will be tawag doon. Wicked. Yung pagiging wicked ng mga tao will just, tawag doon, will just get worse in worse in worse. So, anyway, mga kababayan, yun man lang po ang gusto kong ipaabot sa inyo kasi maraming salamat pala doon sa viewer natin na nag-share nitong balita. And I think this will become, viral yung mga balita at tungkol po dito sa breaking news na pinalabas ng ating Pangulo. We just pray siguro po for protection. Hindi lang ni BBM, lahat ng kandidato. Kasi po masyadong critical ito pong eleksyon na to sa May 2022. I just hope walang masaktan sa sino man sa mga kandidato po natin, pati yung mga supporters po. Yun ang dapat na prayer po natin every day.